Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong day 5 ng tour nitong sila Ka-Business. Na kung saan ay nag-stop over sila dito sa may Surigao. At habang naka-stop over nga po sila, ay nag-ikot-ikot muna ito si Ka-Business kasama itong si Intoy. At naghanap sila ng kababayan natin na matutulungan. At sa pag-iikot-ikot nila, ay may nakita silang isang matandang lalaki na nakaupo doon sa may gilid ng public CR. Kaya naman nilapitan ito nila Ka-Business at pinagmasdan muna. At sabi ni Intoy ay may kasama daw itong si tatay na nakita niyang pumasok doon sa CR. Kaya naman inantay-antay nila Ka-Business itong kasama ni tatay na babae na nag-CR. At habang inaantay nila ay inobserbahan muna ni Ka-Business itong matandang lalaki na ito. At napansin nga nilang si tatay ay hindi nakakakita o isang bulag. At mamaya-maya nga lang ay lumabas na rin yung kasama ni tatay na babae na nagpunta nga doon sa loob ng CR. Medyo tumago pa dito si Ka-Business para hindi agad siya mapansin. At nung papaalis na itong si tatay at yung kasama niyang babae ay sinundan agad ni Ka-Business. At dito na kinapanayam ni Ka-Business itong si tatay at yung kasama niyang babae na nung una nga ay inakala pa niyang mag-asawa ito. Pero nung tanongin ni Ka-Business, ang unang pakilala nitong babae ay tatay niya, itong si tatay. Kumbaga mag-ama sila. Kaya lang sa kalauna ng pag-i-interview dito ni Ka-Business kay tatay at dito sa kasama niyang babae, ay sinabi nitong babae na pamangkin daw siya nitong si tatay. Dito pa lang guys ay medyo nagkaroon na ako ng pagdududa dito sa babae na ito. Kasi nung unang approach dito ni Ka-Business ay ang pakilala agad niya ay tatay nga niya ito. Itong si tatay. Tapos nung makita nga niyang may camera at nasabi ni Ka-Business na i-upload niya sa YouTube, nung tanongin ulit ito ni Ka-Business, ang sabi nga nitong babae ay pamangkin na lang siya nitong si tatay. Dito kay tatay wala tayong pagdududa dito na talagang kailangan ni tatay ng tulong. Dahil nga kitang-kita naman natin na bulag itong si tatay sa kabilangan ng may katandaan na rin siya. Tapos nabanggit pa nitong si tatay
na wala din siyang asawa o hindi siya nakapag-asawa. Ibig sabihin, mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya para sa akin, ay kailangan talaga ni tatay ng tulong. Kaya lang nung tanongin sila ni ka-business kung saan sila nakatira, ay magkaiba ang sagot nitong dalawang ito. Pero ang sabi nila malayo. Sasakay pa nga daw sila ng multicab at ilang oras yung biyahe. Ang gusto kasing mangyari dito ni ka-business ay maihatid niya itong si tatay para makita din niya kung ano yung kalagayan ni tatay dun sa kanyang tinitirhan. Kaya lang, marami na nga sila naging alibay dito na tila ba ayaw talaga nilang isama itong si ka-business dito sa tinutuluyan ni tatay. Na ang tingin ko, kaya din gustong mapuntahan ito ni ka-business ay para makapagbigay din itong si ka-business ng ayuda. Bukod nga doon sa pera na ibibigay niya dito kay tatay. Alam naman natin kung paano tumulong ito si ka-business. Na bukod nga doon sa perang ibinibigay niya, ay pinapaabutan pa niya ito ng ayuda. Kaya lang kapansin-pansin din dito kay tatay na tila ba ayaw nito sa bigas. Dahil nung sabihin ni ka-business na bibigyan niya ito ng isang sakong bigas, kaya sabi nito kay ka-business ay papaano niya madadala. Na kung tutuusin, kung talagang bibigyan siya ni ka-business ng isang sakong bigas, ay magagawa nila ito ng paraan, lalo't may kasama naman niya siyang babae. Kasi no na ba yung ipakisuyo niya ito, nabuhatin papunta dun sa sinasakyan nilang multicab. Tapos pagbaba nila dun sa lugar nila, ay makisuyo na rin lang siya na pasanin nang may kakayanan doon para dalhin naman doon sa kanilang bahay. Ganun lang kasimple kung talagang gusto, di ba? Ika nga, kung gusto, ay maraming paraan. Kaya lang ang gusto ni tatay na ibigay sa kanya ni ka-business ay pera na lang, pambili daw ng pagkain. Kaya tinanong na lang ni ka-business kung magkano yung kinikita nila tatay sa looban ng isang araw. At hindi din masagot ni tatay yung eksaktong halaga ng kanilang kinikita maghapon. Kaya nagsabi na lang si ka-business ng 300 at sumang-ayon naman dito si tatay. Kaya sinabi dito ni ka-business na yung isang buwan ni tatay na pagpapalimos ay sasagutin na niya. Basta itong si tatay ay ang gusto niya ay mamahinga muna ng isang buwan o kahit nga daw 2 linggo lang. At aabutan nga daw ito ni ka-business ng halagang 10,000 para makapagpahinga man lang si tatay ng kahit 2 linggo man lang. At ang laki ng tuwa dito ni tatay sa sinabing ito ni ka-business. Kasi ang laking halaga nga naman para sa kanya no 10,000. At kung tutuusin, ay pwede talaga siyang magpahinga muna nun sa looban ng 1 buwan kung gugustuhin niya. Kaya hindi pa man naibigay ni ka-business yung 10,000 sinasabi niya kay tatay, ay nagpasalamat na agad dito si tatay. Na kung totoo daw yung sinasabi niyo ni ka-business, ay marami daw salamat dahil naawa sa kanya si ka-business. Kaya naman pinakisuyuan na ni ka-business itong si Intoy na tawagin nga si Mrs. ka-business para kumuha ng 10,000 na ibibigay nga dito kay tatay. Pero bago pa man maibigay ni ka-business yung 10,000, ay nag-alangan na dito si ka-business. Dahil sa tuwingan niyang tatanungin itong dalawang ito na biglaan, ay paiba-iba ng sagot. Kumbaga hindi consistent yung kanilang sagot. Kaya nagduda na dito si ka-business. At ang gusto na nga niya, ay ihatid muna itong si tatay doon sa lugar na kanyang tinutuluyan bago niya ibigay ang halagang 10,000. Kaya lang, ay nagmamatigas itong si tatay at itong kasama niyang pamangkin daw niya kuno na maihatid nila dun sa lugar na tinutuluyan nitong si tatay. Kaya naman lalong nagduda itong si ka-business at hindi na niya itinuloy ang pagbibigay niya ng halagang 10,000. At binigyan na lang si tatay ng maliit na halaga bilang tulong din doon sa pamamalimos nitong si tatay. Dahil ang piling nga ni ka-business ay hindi nagsasabi sa kanya ng totoo itong dalawang ito. Lalo na nga itong kasama nitong si tatay. Na tila ba may ayaw silang matuklasan ni ka-business.
na hindi natin alam kung ano ba yon. Alam nyo mga ka-business, mga kapapi, para sa akin, tama lang yung ginawang yun ni ka-business. Tama lang yung naging desisyon ni ka-business na wag ibigay yung 10,000 kay tatay. Dahil hindi natin alam kung si tatay nga ba ang makikinabang sa 10,000 yon. O baka, pag ibinigay ni ka-business ang 10,000 yon, ay pati si ka-business ay naging biktima din ng mga kumakawa kay tatay. Kaya baka yung akala ni ka-business ay natulungan niya itong si tatay pag nabigyan niya ng 10,000 ay hindi pala. Ibang tao pala ang kanya natulungan. O ibang tao ang nakinabang dun sa ibinigay niya 10,000. Kaya lesson din ito para dun sa mga kababayan natin na nagbibigay ng tulong sa mga ganito na mamalimos. Mas maganda siguro kung papalalimin muna natin ang pagsusuri natin sa taong tutulungan natin. Dahil baka yung akala nating ibinibigay natin tulong sa kanila ay iba pala ang nakikinabang. Dahil dito kay tatay, ang lakas talaga ng kutob ko dito na kung ito'y binigyan ni ka-business ng halagang 10,000 ay hindi talaga si tatay ang makikinabang sa ibinigay ni ka-business na ito. At baka nga makinabang pa dito ay yung mga taong malalakas pa sa kalabaw ang pangangatawan na walang ibang ginagawa kundi antayin ang remit ng kinita nitong si tatay. Kasi para sa akin talaga mga ka-business, mga kapapi, ay naging sobrang kaduda-duda yung ikinikilos nung kasama ni tatay na babae. Dahil sabi ko nga, nung unang tanong pa lang ni ka-business kung magkano-ano sila, ayan sinabi nitong babae ay mag-ama daw sila. Pero sa kalaunan, ay sinabi nga nitong babae na pamangkin lang siya nitong si tatay. Doon pa lang sablay na Tapos nung tanongin nga yung lugar, kaduda-duda din na magkaiba sila ng sagot. Kaya doon pa lang sa mga tanong ni ka-business na yon na medyo windang ang mga sagot nitong dalawang ito, ay nagduda na talaga ako dito na tila ba ay hindi nagsasabi ng totoo itong kasama ni tatay. At mukhang ito si tatay ay ganun din. Na tila ba nga may itinatago silang dalawa na hindi natin alam kung ano yung kanilang iniingatan na yon. Kasi kung wala silang itinatago, mga ka-business, mga kapapi, yung halagang 10,000, napaka-imposibleng hindi sila magpahatid nun sa kanilang lugar. Lalo't ang offer nga ni ka-business ay mayroon naman silang sasakyan na maghahati dito sa dalawang ito. Kaya lang, ay parang nga hindi sila maihatid, ay kung ano-ano na yung naging alibay ng dalawang ito. At mas pinili nga po nila ang hindi na lang tanggapin o hindi na lang sila bigyan ng 10,000. Basta wag lang silang maihatid dun sa lugar na kanilang tinutuluyan. Kayo po, mga ka-business, mga kapapi, ano pong opinion nyo tungkol dito sa vlog na ito ni ka-business? Tama lang ba yung ginawa ni ka-business na hindi niya itinuloy ang pagbibigay niya ng halagang 10,000 kay tatay? O mas okay sa inyo na ibinigay na lang sana ni ka-business yung halagang 10,000 na yung kay tatay? Paki-comment na lang po, mga ka-business, mga kapapi, kung ano po yung opinion nyo dito. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga na-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa munti kong channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga na-upload na video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. At shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong
asawang panonood sa akin na upload na video. Maraming salamat po, ma'am. At shout out din dito kay Jewel Channel. Shout out po sa inyo, sir. At ganon din po sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, MK Enday Okray TV, Mamplers Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Kamix Vlog. Shout out po sa inyo. At muli po, ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.